Kung ang pinag-uusapan natin ay kaligtasan, walang ambag ang mabubuting gawa. Kasi ang kaligtasan, talagang dahil lang kay Kristo. Kaya nga, tayo ay convicted criminals na. Kumbaga, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. So kung ikaw ay convicted criminal, you're just waiting for the final execution, which is death. No? And ang bait ng Diyos kasi, ang tanging paraan lang na para maligtas ka dyan, bigyan ka ng pardon. Dahil just si God, si Jesus ang umako ng kaparusahan para tayo ay maligtas. Now, anong role ng mabuting gawa? Yun ang resulta ng kaligtasang ating natanggap, na ibalik tayo sa original design natin to do good works. Kasi when we were created, tayo ay magsisilbi sa lahat ng creation ng Diyos. So, binalik niya tayo sa ganung purpose. Kaya alam niyo yung kasalanan, napakamakasarili, lagi nakasentro sarili. But the moment you realize na ikaw ay ligtas na, pinatawad ka ni Kristo, dito iniisip mo na ngayon, paano ka magiging pagpapala sa ibang tao. Ibig sabihin nung maliligtas, present progressive yun patuloy yun. Kaya lang may dadaanan ka pang mga bagay para maganap na ikaw ay maligtas. Sabi nga dun sa Mateo 10. At kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kailangan ka pang magtiis hanggang wakas Hindi basta sumampalataya ka, ligtas ka na agad. Hindi ganun. Maliligtas. Huwag natin papalitan yun na sa Biblia. Pag sumampalataya ka, maliligtas ka. Ibig sabihin, may dadaanan kang bagay-bagay. Papunta ka sa kaligtasan. Hindi naman sinabi, pag sumampalataya ka, ligtas ka na. Wala nun. Pakinggan mo 16:31 ng gawa. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Maliligtas. Hindi sinabi, manampalataya ka, ligtas ka na. Wala nun. Wala sa Biblia yun. Tanggapin si Kristo, sumampalataya, ligtas na. Hindi. Pagkatapos mong sumampalataya, meron ka pang gagawing kasunod Alam mo kung ano yung kasunod? Eto. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismohan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagkatapos mo sumampalataya, babautismo ka, Pagkabautismo, anong gagawin mo? 6:4, 6 ng Roma. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Na nalalaman natin ng ating datiang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus. Anabautismo ka, yung dati mong pagkatao, maiiwan na yun. Iwanan mo na yun. Dati kang lasenggo, dati kang sugarol. Kalakip niya nang napako sa krus upang ang katawang salarin ay Magiba. yun. Nang sa gayoy, wag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Nagiba na yung dati mong pagkatao sa bautismo. Nawala na yung dati mong pagkatao. Susunod, punta tayo sa 4 ulit. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Magbabagong buhay ka. Sumampalataya, tapos bautismo, pagkatapos magbabagong buhay. Pagkatapos, sa pagdaan ng mga araw, uunlad ka sa pananampalataya, susunod ka sa mga kalooban ng Diyos. Dapat magawa mo yun para ka maligtas. Pakinggan mo sa 10:36 ng Hebreo. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Magtitiis ka para pag nagawa mo yung kalooban ng Diyos, matanggap mo yung pangako, yung kaligtasan. Kaya hindi basta sasampalataya ka lang, sabihin mo si Kristo, tinanggap mo, tapos na. Taas ang kamay, manalangin tayo. Jesus, tinatanggap kita sa aking puso.
pumasok ka sa akin, tapos na, ligtas na. Hindi totoo yun. May gagawin ka, kapatid. Maraming dapat magawa para matigtas.